Okay, so make sure na nasa server.js kayo and then scroll down. After ng constant user natin, lagay natin yung app.post. So, ang post na yan, or yung app na to, ito yung kinreate natin na variable dito, yung express natin. And then, yung post naman, guys, ginagamit natin siya for sending, creating sa request na ibibigay natin sa mismong server natin. Now, after nyan, ang gagawin natin, babalik tayo kay register.jsx. Ika-copy nyo yung URL na to. Then, babalik kayo dito, opening, then double quotation, paste. So, yan ngayon yung tatawagin ng front end natin as URL. After that, ang gagawin natin, magkakama tayo, and then we will place yung async natin dito. So, ang async guys, let us wait sa database operation, sa API calls, and para hindi mag-freeze yung mismong web natin. And after that, we do have yung rec. Ito yung mag-handle sa request. Yan. Then, comma. Then, meron tayong res. Ito naman yung mag-handle sa respond natin. Then, lalagyan lang natin siya ng opening and closing. And then, baba natin to. Now, as you can see, meron tayong error dito. Ang problem natin dyan is na meron tayong open dito. So, ang gagawin natin, i-close lang natin siya, okay, with semicolon. Next is, gagawin natin dito sa loob, i-declare natin yung try and catch natin. Yan. So, ngayon, meron na tayong try and catch. Okay, so yung next, dito tayo sa loob ng try natin, i-declare natin yung constant full name password rec.body. So, etong full name and pass, ito yung i-extract natin sa mismong front end natin kapag nag-submit yung mismong user natin. And then, yung rec.body, ito yung request, and then yung body natin will be this. Ngayon, maglalagay tayo ng validation dito. Sabihin natin, if ang full name natin ay naka-not siya, and then yung ating password also is naka-not siya. So, ibig sabihin yan, kapag ang password and ang full name and password natin is missing siya, maglalagay tayo ng return, ito. Lalagay natin yung return respond status 400. Ibig sabihin ng status 400, bad request siya. Kaya ang sasabihin natin, please fill all the fields. Now, ang gagawin natin next is magke-create tayo ng new user. Ang pinakatrabaho ni user is to hold yung model natin sa database. So, ito yung model natin, yung user. Ayan siya. So, ang gagawin natin, equal to new user, which is etong user na to, and then opening and curly bracket. Then lalagyan natin yung full name and password. Okay, so next is we will save ngayon yung new user natin. So, gagamit tayo ng await, then new user dot save. Yan. And then maglalagay tayo ng respond dot status 201.json, yung message natin, user registered successful. Okay, so ngayon, pupunta naman tayo sa catch natin. So, sa catch natin, maglalagay lang tayo dito ng console.error. Tapos, ang ilalagay natin dito ay si error. And then, yan yung respond status natin, 500, server error siya. So, ito ngayon yung API natin. Next is, punta tayo dito, terminal, new terminal, then lalagay natin node server.js, hit enter. Okay, so connected na tayo sa MongoDB and nagra-run na yung server natin. Okay, so next, let's open a new tab ng terminal. Gagawin natin ay npm start. Hit enter. Then, we'll wait hanggang ma-load yung front end natin. Ito ngayon siya. With our database na MongoDB. Okay, so let's try na mag-fill up dito. So, lalagay natin dindin. Password will be dindin20. Register.
Okay, so wala yung validation natin, pero check natin yung database natin. So, punta lang kayo dito, and then click nyo lang yung MongoDB Atlas, tapos project, and then browse collection. Then makikita nyo dito lahat ng mga database na already published at saka yung nagawa natin. So, check nyo lang yung test, then yung user, ito yung ginawa natin. Yan. So, mapapansin nyo, ito yung full name natin, Dindin, password, Dindin20. So, pumasok yung data natin sa mismong database natin. Now, try ulit natin. No? Baka nag-glitch lang siya kanina. So, full name, Cedric, Ced123. Register. Wala talaga yung validation natin, but let's check yung database natin. So, user. Yan. Kung mapapansin nyo, pumasok din si Cedric, Ced123. So, pumapasok yung data natin. Ang problema natin, hindi lumilitaw yung user register successful. So, para ma-solve yung problem natin, pupunta tayo kay register JS, baba tayo, mapapansin nyo dito na part sa response okay natin, naka-console tayo. So, ang gagawin natin, kasi kapag console sa terminal lang yon. So, gagamit tayo ng alert na tinatawag and then data message. Yan. So, ibig sabihin, ipiprint natin sa mismong web natin yung user register successful. So, ang gagawin ngayon natin, pupunta ulit tayo dito. Lalagay natin is Chanel, then Chanel 123. So, register, yun. User register successful. Then, punta tayo dito, reload. Then, wait lang natin na ma-reload yung data natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, Chanel 124. 4 pala yung naklik ko. And nakikita na natin yung message dito, yung alert natin dito. So, ayan yung sa register natin ngayon using yung full name and password natin.